Natuwa si Shin nang makita na meron na rin siyang infantry at cavalry unit. Sa utos ni Lieutenant Sosoy ay nagsalot ang mga ito kay Shin. Ipinangako ni Sosoy na magiging loyal sila sa bagong commander katulad sa napaslang nilang commander na si Kokubi. Saka nagbigay ng speech ang bida upang magkaisa ang kanyang Shin unit. Samantala sa Royal Court ay pinag-iisipan din nila ang strategy sa laban ni General Mogo dahil si Ren pa ang kanyang makakaharap. Nang magsalita si King Sei ay nagulat silang tila ito ang pinaka nakakaintindi ng sitwasyon. Kaya pag alis ni Ryofo ay napaisip sila kung hindi lang ba ito isang bobo na maaari nilang gawing puppet. Natutuwa ang dalawang bagong promote na 1,000-man commander. Subalit seryoso si Ohan dahil sa dami ng officer na nainggit sa kanilang promotion ay siguradong ituturing silang kriminal kung di sila magkakaroon ng resulta sa digmaan. Nakarating na rin ang army ni Mogo sa destinasyon na Sanyo Castle ng Gi. Samantala si Riboko ay nababahala dahil mabilis lang na nasa sakop ng Mogo army ang mga kastilyo ng Gi. Ayaw niya rin sana na masakop ng Qin ang Sanyo Castle ng Gi dahil isang strategic advantage ito ngunit wala silang magagawa dahil sa Qin-Shou Alliance. Dahil dito ay umaasa na lang sila na magagawang pigilan ni General Renpa ang Qin. Pagdating ni General Renpa ay nakaposisyon na ang Qin army sa bundok. Samantala gumagawa na rin ng sariling strategy ang Shin unit. Napahanga si Sosoy sa talino ni Kyukai ngunit nalaman niyang wala itong formal na pag-aaral sa tactics. Nagmamasid lang sa malayo ang isang lieutenant ni Mogo. Ngunit si General Renpa ay kumpiyansa na di siya matatalo ng Qin kaya maghanda na daw sila ng maiinom. Pagsapit ng gabi ay naglaro muna ang Shin army para maglibang. Ngunit nang si Shin ang lalaban ay naisip ni Ryosen na baka mapahiya ang commander dahil alam niyang mas malakas siya dito. Pero alam pala ni Shin ang teknik kaya nang magsimula ay binigla niya si Ryosen. Kaya napahanga lalo sa kanya ang buong Shin unit. Subalit malungkot si Kyukai dahil di niya pa rin naipaghiganti ang kaibigang si Ko. Kaya kapag natapos na daw ang digmaan sa Gi ay aalis muna siya para tapusin ito. Kinabukasan habang naglalakbay ay dumating ang balita na nasa field na ang mga lieutenant ni Mogo pati ang unang puwersa ng Gi kaya kailangan na nilang maghanda. Samantala naka-standby na ang puwersa na pinamumunuan ni General Renpa ng Gi. Naisip niyang kahit na mahina si Mogo ay mapanganib pa rin ito dahil sa dalawang malakas na lieutenant. Samantala nagbigay galang ang dalawang lieutenant ni Commanding General Mogo. Di kilala ni Shin ang mga lieutenant ni Mogo kaya sinabi ni Moten na ito ay sila General Osen at General Konki. Si General Konki ay dating leader ng mga magnanakaw na malapalos ang galawan at mahilig mampugot ng ulo. Si General Osen naman ay ang head ng Oklan na pinanggalingan ni Oki at siyang tatay ni Ohon. Itinuturing din daw na pinakamapanganib si Osen dahil nais daw nitong maging hari. Samantala si Hakuki Sai ang naging commanding general ng Gi pero isa lang siyang puppet ni Renpa. At ang dahilan ay mas may tiwala kasi ang Gi army kay Hakuki Sai kaysa kay Renpa na dating general ng show. Isa-isang niyakap ni Renpa ang mga ito at ang si Hakuki Sai na ay halos mamatay siya ngunit pagkatapos ay lumakas ang kanyang loob na ikinatuwa ng Gi army. Di naman papatalo si Mogo kaya nag-cheer din sa kanya ang Qin army. Maging si Qin General Dumon ay pinahype din ng kanyang army at nagsimula silang sumugod kaya nagsalpukan ng dalawang kaharian. At ipinamalas ni Ohan ang husay niya sa sibat. Nagsimula na ring magbigay ng komandang officers ng Gi at kumilos na rin si Rinko na pinagpapatay ang 1,000-man commanders ng Qin kaya kinabahan si General Dumon. Nakita nilang walang makalapit kay General Rinko. Kaya nais protektahan ni Lieutenant Banyu si Ohan pero nais ni Ohan na harapin si Rinko. Nabalitaan nila Shin na napatay ang dalawa pang bagong promote na 1,000-man commander. Pinasugod ni Rinko ang kanyang cavalry na sinalubong ng Gyokuho Force. Saka nagyabang si Rinko na isa siya sa Big Four ni Renpa ngunit pinatay ni Ohan ang bata niya sa harap nito. Nabahala si General Dumon dahil mas marami ang napatay sa kanilang sundalo pero nais pa rin nilang magpatuloy. Dahil dito ay nagtungo si General AB kay Shin upang ihanda ang Shin unit. At nang magbigay ng signal ang mga lieutenant ni Shin ay nagsimula ng sumugod ang pangalawang hukbo ng Qin. Pinutakte ni Ohan ang kanyang sibat si Rinko. Gayunpaman ay wala pa ring pinsala si Rinko pero kinikilala niya ang husay ni Ohan dahil dumaan pala ito sa matinding pagsasanay. Kaya napakatindi ng mga atake ni Ohan at gumamit ng Dragon Finger technique subalit di pa rin niya napatay si Rinko dahil sa karanasan nito at sa halip ay si Ohan ang natusok. Kaya sumugod si Banyu pero nabali ang sibat sa lakas ng kalaban. Saka sumugod na sila Rinko para ubusin sila. Pero ayaw pa ring mag-retreat ni Commander Ohan. Nang maramdaman nila ang pagyanig dahil sumalaksak na rin ang second unit sa pamumuno ni Shin. Nagpatuloy ang labo-labong labanan sa field at nabahala ang mga officer ng Qin dahil natatalo sila. Pero nagpatuloy pa rin sa pagpapakita ng kanilang lakas ang Shin unit. Nagtaka ang isang Gi officer kung ba't malalakas ang Shin unit kahit na walang coordination ang cavalry
cavalry at infantry unit nito. Dahil di nila alam na bago sumabak sa laban ay nagplano na sila Shin na lumaban ayon sa kanilang nakasanayang mga routine. Ngunit nang makita ni Shin ang flag na kanilang signal ay sabay-sabay na sumugod ang Shin unit. Dito napagtanto ni Shin ang bagong lakas na nakamtan ng kanyang unit. Napansin din nila na tumaas ang moral ng iba pang Shin soldier dahil sa kanila. Napagtanto din ito nila Rinko kaya nais nilang ubusin ang Shin unit ngunit narinig na nila ang tunog ng malakas na drum mula sa ginahudyat ng pagdating ng pangalawa nilang hukbo. Hindi makita ng Shin ang mga ito dahil sa alikabok. Bigla silang pinaulanan ng mga palaso kaya marami ang namatay at nakitang nawala rin doon ang mga sundalo ng Gi. Kahit walang makita ay sumugod pa rin sila upang maabot ang mga kalaban ngunit walang tigil ang mga palaso. Nanunood na lang si Rinko dahil ito pala ay strategy ni Tandang Genpo na ipapalasap daw sa Shin ang kanyang talino. Nakita ni Kyokai na ginagamit pala ng Gi ang tunog upang malaman ang kanilang mga lokasyon kaya pinatay niya ang mga ito. Naisip ni Shin na ubusin ang mga gumagawa ng tunog pero sobrang mapanganib at sa kasamaang palad ay naambush pa sila ng chariot ng Gi. Napatay ng mga palaso ang marami sa army ni Shin dahil kalkulado na ni Genpo ang sitwasyon. Dahil sa usok ay marami ang napapatay sa mga Shin soldier. Mabuti na lang ay nakatalon si Shin sa pinatay ang isang Gi soldier sa chariot. Naisip ni Kyokai na gumawa din sila ng tunog upang magulo ang komunikasyon ng Gi. Naisip ni Shin na sundan ng tunog upang mahanap ang main force ng Gi ngunit sinabi ni Kyokai na malabo nila itong magawa. Pero dahil dumating ang Mountain Folk sa pamumuno ni Seiki ay naging posible na mahanap ang mga kalaban. Nag-aalangan si Sosoy dahil nagkahiwalay sila ng buong squad dahil sa usok. Subalit naisip ni Shin na ito lang ang pagkakataon nila kaya ipinangako ni Sosoy na sasama sila kay Shin kahit sa kamatayan. Dahil walang makita ay nahihirapang magdesisyon ng ikatlong unit ng Shin na sila Moten kung kailangan na nilang sumugod. Narinig ng isang officer ng Gi na gumagawa na rin ng tunog ang Shin army kaya nagsignal siyang baguhin ang kanilang mga bell. Subalit di nila namalayan na nakalapit na pala sila Shin dahil sa talas ng pandinig ni Seiki kaya pinagpapatay ang maraming Gi soldier. Nakarating na rin sila kay Genpo ngunit nabawasan na naman sila ng marami dahil sa mga palaso. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin sila Shin. Nagkusa din ng dalawang kawal na protektahan si Commander Shin mula sa napakaraming palaso na patungo sa bida. Subalit napinsala ang isa at tuluyang bumagsak. Nang malapit na sila ay nag-abang ang mga spearmen ng Gi. Subalit bigla silang nagsitalsikan dahil may mga nakaabang palang anti-cavalry trap ang Gi. Kaya makikitang napakaraming cavalry unit ni Shin ang namatay. Tapos na trap pa sila sa harap ng mga kawal ni Genpo kaya pinagpapatay na sila ng mga ito. Mabuti ay dumating na ang Gyokuhu Force at agad silang iniligtas ni Ohan sa mga ito saka sumugod ang kanyang squad. Nalaman ni Genpo na napatay nila Ohan ang kanyang Sound Corps sa mabilis na panahon upang di malaman na paparating na sila. Dumating na rin ang iba pang cavalry ni Shin saka binigyan siya ni Kyokai ng kabayo kaya agad silang sumugod habang gumagawa pa rin ng tunog ang Shin unit ngunit pinaulanan sila ng mga palaso samantala patuloy ang pagkitil nila Shin at Kyokai sa mga madaanan. Ngunit napansin nilang iniinda pa rin ni Ohan ang sugat nito. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin sila Shin sa pagsugod kahit na masugatan siya. Subalit umatras ang puwersa ni General Genpo kaya natulala ang Shin army. Naisip ni Genpo na nasa 80% na rin ang natapos niya sa kanyang misyon kaya pwede na siyang umuwi ngunit muntik pa siyang tamaan ni Shin ng isang sibat. Pinigilan ni Sosoy si Shin dahil mapanganib, kaya sinabi ng commander na marami kasi ang napatay sa kanila at nakita nilang totoo nga ang sinasabi ng bida. Upang di maapektuhan ng ibang Shin soldier ay pinalabas na lang na natakot si Genpo sa kanila. Subalit alam nila Mogo at pati na nila Shin at Ohan na mas marami ang namatay na sundalo ng Shin sa nangyaring labanan. Dahil dito ay naisip ni Mogo na oras na para kumilos ang dalawa niyang lieutenant. Kinabukasan ay tensyonado ang lahat sa pagpapalit ng posisyon ng mga napaslang na Shin soldier. Ngunit nang makita nila si General Mogo ay gamaan ang kanilang pakiramdam. Sinabi ng commanding general na kailangan nila ngayong dumipensa dahil ang dalawa niya ng lieutenant ang bahala sa opensa at tinawag niya pang mga anak ang mga sundalo na ikinatuwa ng mga ito. Dumating ang balita kay Renpa na nakikipaglaban na ang lieutenant niyang si Kyoen sa lieutenant ni Mogo na si Osen. Nagagawa ni Kyoen na magbigay ng command sa kanyang hukbo gamit ang palaso na merong tunog dahil isa siya sa pinakamahusay na archer sa Middle Kingdom kaya napapaisip si Renpa kung ano ang gagawin ni Osen. Nabalitaan din ni Renpa na kumikilos na rin si Kai Shibo laban kay Konki. Nag-report ang tauhan ni Kai Shibo na tila nakikipag-hide and seek ang strategy ni Konki. Sa ika-4 na araw ay dumating naman ang report kay Mogo na inatake ng lieutenant niyang si Konki ang food supply ng kalaban. Panibagong squad na naman ang naubos nila Konki dahil kumikilos sila na parang mga bandido. Saka dumating kay Kai Shibo ang karwahe na ipinadala ni Konki na naglalaman pala ng mga ulo ng mga sundalo ng Gi kaya kilala si Konki sa bansag na headhunter. Inilibing ng mga tauhan ng mga ito nang
dumating si Genpo upang kunin ang posisyon ni Kai Shibo dahil mas may alam siya sa strategy. Samantala panibagong squad na naman ang itinali nila Konki upang matakot sa kanya ang mga Gi soldiers. Ngunit dumating ang balita kay Konki na sumugod sa main camp nila si Kai Shibo dahil sa strategy ni Genpo. Sa utos ni Kai Shibo ay pinagpapatay nila ang maraming tauhan ni Konki. Dumating din ang report kay Genpo na nagsimula ng sumalakay sila kay Shibo. Ngunit di alam ng matanda na ang nag-report pala sa kanya ay ang nagpanggap na sila Konki kaya mabilis nilang inubos ang mga bantay nito. Sinubukan pang alukin ni Genpo ng magandang posisyon si Konki subalit tuluyan siya nitong tinapos. Habang nakikipaglaban ay narinig nila Shin ang tunog na ginagamit ng Gi para ipaalam na napaslang na si General Genpo kaya di makapaniwala sila Rinko at QN. Dahil sa pagkamatay ng tactician ni Renpa ay kailangan niya ng gumawa ng bagong strategy kaya nagpadagdag ito sa kanyang pagkagalit. Nagsasaya ang kampo ng Chin sa pagkamatay ni Genpo ngunit di makapaniwala si Shin. Samantala malungkot si Rinko dahil bata pa lang siya ay si Genpo na ang nagturo sa kanya ng strategy. Napilitan si Shin na magtungo sa camp ni Ohan dahil kay Moten. Ngunit nakita nilang nagsasanay na ngayon si Ohan. Sinabi ni Moten na sa kabila ng tagumpay ni Konki ay marami pa rin ang kawal niyang napatay ni Kai Shibo sa pagsugod nito sa kanyang camp. Dagdag pa ni Moten na dahil napatay si Genpo ay siguradong magiging mas mabagsik si Rinko na siyang pinakamapanganib sa Big Four ni Renpa dahil ito lang naman ang may kakayahan na tumapat kay General Oki na ikinabigla ni Shin. Kinabukasan ay isang masiglang Moten ang bumati sa kanyang squad dahil sa mapanganib na kakaharapin. Nagsimula ng sumugod ang Gi soldiers habang naghanda naman ng mga sibat ang Chin. Subalit sumugod ang Gakuka Force na ipinagtaka ni General Doman kaya dumating ang mensahe mula kay Moten na isa silang independent unit kaya maaari silang gumawa ng sariling hakbang. Nagsimula sila Moten sa pagpatay sa maraming cavalry ng Gi hanggang sa makatago sila at patungo sila kay Rinko na nagtaka kung ano ang kanilang plano. Sa flashback ay nagplano na pala ang tatlong commander ng individual unit ng kanilang strategy kung saan ginawa daw ito ni Moten upang di mapatay ang kanyang lolo na kanilang commanding general. Malapit na ang Gakuka Force sa puwersa ni Rinko subalit biglang naghiwalay ang kanyang hukbo at sa utos ng commander ay sumugod sila sa mga puwang na ipinag-alala din ni Mogo. Kaya naalala niya ang sinabi ni Mobo na huwag siyang maging overprotective kay Moten upang maging malakas ito. Sa flashback ay napagkasundoan ng tatlo na ang special unit ni Rinko na nagmula pa sa show ang target ni Moten upang mabawasan ang puwersa nito sa kapagtutulungan nila Ohan at Shin si Rinko. Kaya naman matyagang naghihintay sa signal ni Moten sila Shin at Ohan. Di nagtagal ay nakita na nila ang signal kaya sumugod na ang Shin unit at Gyokuho Force. Napagtanto ni Rinko na ang special unit niya ang target ni Moten kaya pinag-utos na mag-retreat ang mga ito at palitan ng Gi soldiers. At nang makita nila Moten na paparating na ang Shin unit at Gyokuho Force ay pinag-utos nitong umatras ang kanyang squad upang magkaroon sila ng daanan patungo kay Rinko. Marami nang napatay si Kyukai subalit lumalaban pa rin ang special unit ni Rinko na may white armor ngunit talsik sila kay Shin. Nagpaiwan sila Sosoy upang protektahan ang kanilang likod subalit marami pang Rinko special unit ang dumating. Dahil dito ay walang masyadong naiwan na bantay si Rinko kaya napaligiran siya nila Shin at Ohan pero nagmayabang pa itong wala pa rin silang binatbat sa kapinasugod ang natitirang special unit kay Shin habang nakipagbalagbaga naman siya kay Ohan. Subalit di inaasahang makakalusot si Shin kaya tinamaan nito ang Gi General. Saka nagbanta si Shin na siya ang kukuha ng ulo nito. Di alam nila Mogo ang pinaggagawa ng tatlong individual unit kaya sinabi ng mga officer na siguradong mananagot ang mga ito kung walang makuhang resulta ngunit alam ni General Mogo na alam ito ng tatlong commander kaya ngayon ay todo bigay sa pag-atake si Shin. At nagsabay pang umatake ang dalawa pero nagawa pa rin silang maiwasan ni Rinko. At sa muling pag-atake ni Shin ay napaatras ito. Subalit sa sumunod niyang atake ay siya ang nahiwa nito sa noo. Si Ohan naman ang sumunod na umatake ngunit napigilan din siya nito, kaya magkasabay na umatake ang dalawang commander subalit tila isang halimaw talaga sa battlefield si Rinko dahil si Shin pa ang nahiwa nito saka umilag sa mga sibat at umatake ng malakas kay Ohan kaya dumyugo na naman ang sugat. At kahit nasa likod si Shin ay nasalag pa rin nito saka siya nito nahiwa sa braso. Sumugod ang mga bata ni Shin ngunit pinigilan sila ng bida dahil kailangang siya mismo ang makakuha ng ulo ni Rinko upang di mabuwag ang Shin unit. Muli siyang umatake at tumalsik ang dugo kay Rinko ngunit patuloy pa rin ang ating bida ngunit nang iinis pa ang kalaban kaya mas lalong nagagalit si Shin. Nagtataka si Heki kung ba't daw umaatres ang army ni Osen. Subalit nagpasya pa rin siyang depensahan ang kanilang posisyon dahil wala pang utos ang headquarters. Ngunit nabahala siya nang dumating ang report na paparating si QN na merong 10,000 kawal kaya pinag-utos niya na umatras sila pero dumating si General Osen na nagtataglay ng kakaibang aura na nagpakaba sa kanila. Siya pala ang isinadihan ni General Osen dahil nakita niya ang potensyal ni Heki dahil kabisado nito ang lugar kaya doon mismo ay ginawa siyang 5,000 man commander at binigyan siya ng sapat na bilang ng sundalo saka pinag-utos na pigilan niya si QN at pagkaalis ng
general ay agad din silang kumilos. Nalaman ni Moten sa kanyang tauhan na lagpas sa kalahati ang namatay sa kanyang 1,000-man unit. Tapos sinugod pa sila ng cavalry ng Gi ngunit tinalo niya ito at napatid ang mga kasunod ngunit kailangan ng magmadali nila Shin upang hindi sila tuluyang maubos. Kaso napapaligiran na sila Sosoy kaya pinagpapatay ni Kyukai ang maraming Gi soldier. Napatingin ang lahat dahil nagagawa na ni Shin na mapantayan ang kakaibang lakas ni Rinko, subalit dahil sa karanasan ay nagawa ng kalaban na muli siyang mahiwa. Napansin din nilang nahihirapan na si Ohan dahil sa malalim na sugat sa balikat kaya patungo ang isa niyang kawal pero pinigilan ito ng kawal ni Rinko. Samantala nawawalan na ng malay si Shin. Subalit pinilit niya ang sarili upang malagpasan ang kanyang limitasyon at nagkaroon pa ng kakaibang lakas na nagpa-atras kay Rinko kaya naisip nilang nagising na ang tinatagong lakas ni Shin dahil nahihirapan ang kalaban, saka tumalon pa ang bida at buong lakas na umatake na nagpayanig sa lugar kaya nabasag ang bracer ni Rinko bago siya nahulog sa kabayo, saka sumugod ang mga kawal ni Rinko ngunit pinotektahan ni Ohan ang bida, at agad na pinag-utos ni Ohan ang escape formation kaya gumawa ng daanan ang kanyang mga kawal upang makatakas sila. Nais ng officer ni Rinko na mag-retreat muna sila ngunit ayaw ng general dahil alam niyang kung magpapatuloy sila ngayon ay wala ng surprise attack ang Chin. Ngunit di niya na may galaw ang kamay dahil tinamaan ng kanyang litid.